Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke chapter 6, verses 46 hanggang 48 po. Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. A well-built life. So sa series natin this week, nauunawaan natin na ang Diyos pala mahal niya tayo, and at the same time dapat po mahal din natin siya. At higit sa lahat, ang gusto ng Diyos sa ating buhay ay yung maayos na buhay, matatag na buhay, matibay na buhay. Ang akala ng marami na magiging matatag ang kanilang buhay kapag sila po ay maraming mga material na bagay, may ipon, may pera sa bangko, may magandang tahanan, at maraming ari-arian. Pero alam niyo po, ang nagpapatibay po sa buhay ng isang tao ay yung relationship niya sa Diyos at sa salita ng Diyos. Ngayon, kung babasahin niyo po sa English Bible, ang sabi po dito sa Luke chapter 6 verses 46 hanggang 48 ay ganito. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? I will show you what He is like who comes to me and hears my words and puts them into practice. He is like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. So ang description ng Biblia, well built. Gusto pala ng Diyos na ang buhay natin ay well built. Anong gustong sabihin sa atin ng Panginoong Hesus? Posible po yung buhay na storm-proof, matibay sa bagyo. Posible po yan. At yung buhay na may pagsunod sa kanyang mga salita, yun ang magbibigay sa atin ng stability sa buhay na ito. Siguro sasabihin ng iba sa inyo, parang hindi ganyan, pastor, ang napapakinggan kong mga sermon lately. Kadalasan ang napapakinggan ko okay lang naman. Yung dumaan ka sa pagsubok, ang mahalaga, mahal mo ang Diyos. Totoo po yun. Napakahalaga po na mahal natin ang Diyos sa panahon na tayo dumadaan ng pagsubok. Pero ang hindi natin nakikita, ang Diyos mismo, ayaw niya na maranasan natin na pagka dumaan tayo sa pagsubok ay basag o sira yung ating buhay o wasak yung ating buhay. Gusto ng Diyos matibay tayo sa panahon ng pagsubok at yan ang gustong tukuyin ng Panginoong Hesus. Now, paano mo nasabi yan, Pastor? Siguro, balikan natin yung Genesis chapter 2 verse 9. Alam niyo po ba yung tree of knowledge of good and evil? Kung babasahin niyo po sa original Hebrew, yan po'y tinatawag ding tree of blessing and calamity. So, kita niyo, blessing and calamity. Kaya malinaw kay Adam and Eve, kung ano dapat yung piliin nila. Sa verse 17, alam nila yung mangyayari sa kanilang buhay. Kumbaga, kung susunod sila, blessing ang mararanasan nila. Pero kung sila'y susuway, calamity or curses ang mararanasan nila. Kaya alam nyo sa Israel, binili ng Diyos. Napiliin nila yung pagsunod, yung buhay. Sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 30, verses 19 to 20, I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life so that you and your children may live and that you may love the Lord your God. Pansinin niyo, listen to His voice and hold fast to Him. Yun din yung sinasabi ng Panginoong Hesus doon sa Luke chapter 6, verse 47, na dapat makinig tayo sa Kanya at ipamuhay natin yung Kanyang salita. Kita ninyo? Kumbaga, ang Diyos preventive.
Hanggat maaari, ayaw niya na ma-experience mo yung calamities or curses sa iyong buhay. Gusto niya, sumunod ka sa Kanya, makinig ka sa Kanya, ipamuhay mo yung Kanyang salita para ma-avoid mo yung mga calamities o yung tinatawag na curses, tragedies sa buhay na ito. Ang ganda, no po? Minsan kasi, yung iba, ang isip nila okay lang yan, pastor, matrahedya ka, makalamidad ka. Kung ako po, tatanungin nyo, ayoko. Ano po? Susunod na lamang po ako sa Diyos para maiwasan ko yung mga kalamidad sa buhay. Ano po? Kaya alam nyo po, pwede pala tayong mabuhay inside God's protection. Ano po? Kung iintindihin nyo lamang po ang buhay na ito, merong blessing zone at merong curse zone. Ano po? May lugar na kung saan ikaw ay pagpapalain. Ano po? At yung lugar na yun ay masusumpungan mo sa pagsunod. Ano po? At meron pong tinatawag na curse zone. Yung lugar na yun, masusumpungan mo sa pagsuway. Kaya kung naintindihan nyo pong malinaw yung kwento ng prodigal son, ano po, maintindihan ninyo, nung siya'y nasa bahay ng kanyang ama, bless siya. Kumpleto lahat ng kanyang pangangailangan. Pinagpala siya. Pero nung nagpakalayo-layo siya, ano po, napunta siya doon sa curse zone. Kaya intindihin niyo po yung nangyayari sa buhay ng taong masuwayin. Kaya sila naghihirap. Kaya sila nakaka-experience ng iba't ibang mga kalamidad sa buhay o problema sa buhay, tragedy sa buhay. Kadalasan po, ang dahilan ay ito. Ano po? Kapag hindi ka namumuhay ng may pagsunod sa Diyos. Kaya alam niyo ang Panginoong Jesus, sabi niya sa John chapter 10 verses 27 hanggang 28, eternally secured tayo kung tayo ay nasa Kanya. Ano po, hindi lamang sa buhay na ito. Ano po, ang sabi po diyan, my sheep listen to my voice. Again, yung tunay daw pong tupa, nakikinig yan. I know them and they follow me. Sumusunod yung mga tunay na tupa. At ang sabi diyan, I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. At sa verse 29, ang sabi, my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Ganyan pala ka-secured ang buhay nung mga tunay na sumusunod sa Diyos. Ano po, nakikinig at sumusunod sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, sa ating Ama sa langit. Ano po, sila daw po yung talagang tunay na secured at matibay sa buhay na ito. Again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.